kayo nakatira? Ang layo na Sa lang. Project 4. May ilang minutes Dapat ba malapit? Taxi? Ilang minutes bago kayo kami? May 30 minutes. 25. Lord. Actually, si brother, malayo rin yan, Pasig, pero tulo ng Pasig yan. Papunta na ng C6. Yan si brother. So, mga minamahal, alam naman natin na ngayon ay araw ng linggo. Tama, araw ng linggo? Amen. So, bago maglinggo, dumaan yung Sabado, Biyernes, Huwebes, Miyerkules, Martes, Lunes. Para saan ba ang araw ng Sabat? Nalaman natin yung Sabat kasi pwede pa sa kantay. Pero on your own, hindi mo nalaman ang Sabat. Ay, kasi galing yan sa Israel. Eh, hindi tayo, wala tayong turong Israelita, amen? Pero nabasa natin sa salita ng Diyos na yan po ay para sa pagpapalito. So pag-aaralan natin, last time ano pinag-aaralan natin? Mga brother, nakatingin ako sa iyo. Prayer. Ha? Ang pinag-aaralan natin last time, prayer. Amen. Dapat ipapart ko yung prayer. Pero, sabi ng Panginoon, magpahinga. Kaya ito yung lesson. Dumaan po yung isang linggo ang kalooban ng Diyos sa pagpahinga tayo. Amen. Sino dito hindi nagtrabaho ng isang linggo? Kasi umupo lang. Umupo, kumain, kumain. Meron ba dito? Kahit nga bata, gumagalaw eh. May ginagawa. Amen? Amen? Wala sino man sa atin na may kakayanan na talagang umupo lang, kumain, matulog. Umupo, kumain, matulog. Isang linggo, wala. Imposible na. Sabi niya, borders daw. Ay, border ba kayo? Ako mas naurap. Sakit. Ay, iba naman yun. So, eto po, ibig sabihin lahat po tayo may ginagawa. So, ibig sabihin, kahit batang pa kailangan niya po kayo sa you need to rest in the Lord. May mga kapahingahan tayong ginagawa. O, off natin ngayon. Ibig sabihin, natulog kayo kagabi, tawa. Paggabi ka din ba? Katrabaho ka ba? Business. So, ikaw paggabi. Pareho kami ng trabaho paggabi. So, natulog tayo kagabi. Amen? Natulog kami. Lalo paggabi dito, lahat kayo pang-araw eh. Mga people tayo. Yun yung pahinga namin. Pero iba yung rest. Naranasan nyo na ba na natulog kayo na magdaman? 10 hours! Gusto mo, mabot pa kayo ng 12 hours eh. Naiga ka ng buwan. Nagising ka 1 na rin. 12 hours. Naranasan ko yung ilong milo talaga. Pero, alam mo yung nakaramdam, alam ko naranasan yan. Nung hindi pa ako siya naglilingkod sa Diyos, alam na alam ko yung pakaramdam. Ayaw ko naman gumising. Dahil lagi akong galing ako ng Merong isang bagay sa loob ng katawan na ito, hindi ko maintindihan. Napagod na pagod. Hindi siya pwedeng itulog. Kailangan niya magpahinga sa kasi itong isang pong tao na ito, yung kanyang katawan ay lalagyan lang. Please, lalagyan lang. It's 70 to 80 years, Psalms 90 verse 10. Babalik ka sa alam mo. Gawin mo ng century, 100 taon, babalik pa rin sa alam mo. Ang maiiwan ng alaman ikaw, yung palito. Yung Espiritu babalik sa Diyos, Ecclesiastes chapter 2 verse 7. Kasi galing siya sa Diyos, yung matitira ikaw. Pag itong kaluluwang ito, inaabot ko ng pinanapit ay hindi ko pinagay isang araw. Doon pumapasok yung depression, doon pumapasok yung suicidal spirit ng mga tao. Sabi ng Panginoon, rest. Amen? Sabi sa katabi mo, pahinga ka naman. Hindi ba ito? Sabi mo siya. Mabait siya. Pahinga naman, amen? Sabi mo sa katabi mo, pahinga ka naman. Pahinga ka naman. Kailangan po natin magpahinga. Hindi lang po yung nag-aalap buhay ang kailangan ng pahinga. Kahit po yung nag-aaral, kailangan po nila ng pahinga. Kahit yung mga batang ganyan, kailangan nila ng pahinga. Why? Kasi lahat tayo nilika ayon sa wanis ng Diyos.
Sabi natin 7 verse 7, rest in the Lord. Sabi natin, rest in the Lord. Rest in the Lord. Yan po ay hindi pakiusap. Ito sa command. Utos ng Diyos sa iyo at sa akin. Right? It is very slow. Kasi ayaw niya na mapasama tayo. Utos, yung kalakasan na ibinigay niya sa atin. At pagkatapos, bigla na lang tayo sobrang drain, hindi ka na gumagana. Sabi ng Diyos, kahit negosyo, kahit trabaho, kailangan mo. Sabi niya dito, kailangan nating magpahinga sa Panginoon. Nasalita po ng Diyos ay nagtuturo na tayo po ay magpahinga. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos, sabi sa Exodus 23. Basahin niyo po yung Tagalog sa baba, ano na araw, ang simulan. Ano na araw sa naglagay ng buhay, at sa iba't ibang araw ay magpapahinga ka. Upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga at ang anak ng lalaki ng mayroon ay may babae at ang ay makapagpahinga. Praise the Lord. Alinaw, di ba? 6 na araw gagawa at ang ikapito ano gagawin? Magpapahinga. Ang Biblia po ay manual, instructional manual sa akin. Kasi hindi tayo robot yan, susunod. Sabi niya, on the Sabbath day, kailangan magpahinga. Hindi, napapahinga naman po ako, lunes, martes, natutulog naman po ako. Ipapahinga po ito. Ito yung kaluluwa natin, kailangan magpahinga sa Panginoon. Kaya ginawa ang Sabat. Papuliwan ko pa yung story, bakit pumatong ng linggo, ay Sabat, yung Sabado. Historically, kung naalala niyo kay Joshua, yung araw hindi kasi lumot. Pinatigil ng Diyos because there was battle. Kaya nangyari, yung Sabado ay magiging technical. Kaya linggo natin ginagawa ang Sabat. At pag hinilang mo sa kalendaryo, talagang pagtuto siya. Kung mag-start ka ng Lunes, amen? Kung mag-start ka ng Lunes. Pero may dalawang bagay po dyan, yung Sabat. Sabi niya, para makapagpahinga ka at makapagpahinga yung ang inyong mga alagang hayop bago pumunta dyan. Tingnan niyo muna ito. Sabi ng Genesis 1, 5, 8, at yung mga sumunod. There was evening and morning. There was evening and morning. Medyo iba, diba? Kailan tayo nag-start? Diba morning bago evening? Tama ba? Hindi tayo nag-start ng evening. Morning muna bago evening. Tama? Sa kalendaryo man, pag napansin mo, pakilan na linggo. Nasa unahan. Tama ba? Napansin niyo ba? Ako dati tataka ako, kapito siya, pero nasa unahan siya. Kasi mga kapatid, ganito yan. Bago ka lumusong na isang linggo, alam niyo ba ang Diyos? Gumawa siya ng 6 na araw. Ginawa niya muna yung langit at lupa. Ginawa niya yung malaking araw. Ginawa niya yung bituin. Ginawa niya yung buwan. Ginawa niya, sineparate niya yung vast, yung space, para yung tubig, sumama lang siya, magkaroon na siya ng lugar, at lumabas yung lupa, at pinasipon niya yung mga halaman, nagbuha siya ng mga hayop, mga ibon sa ipapawid, at laman ng dagat. At pagkatapos ginawa niya ang mga tao. On the 7th day, pinasipon. Bakit siya nagpahinga? Napagod ba ang Diyos? Bakit nagpahinga, Brother James? Napagod ang Diyos. Ha? Kasi siya bigla. Diba? Tingnan nyo, 6 days nagtrabaho siya. Napagod ba ang Diyos? Kaya siya nagpahinga on the 7th day. Hindi. Pero bakit? Kasi, gumawa ng pattern ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Na huwag natin abusuhin yung ating mga buhay. Dahil, sandali lang tayo. Hindi tayo permanente dito. Kahit tumayo ka pa ng mansyon, isang araw mawawala yung mansyon. Tayo ka ng maraming 4 meals, 6 meals, kahit ilang meals yan. Isang araw mawawala yung kasama natin. Naaayos kita ko. Sabi niya, magsimula kang magpahinga para maging effective ka sa buhay. Alam niyo ba yung trabaho? Pag binasa niyo kasi yung Fall of Man, chapter 3 ng Genesis, ano nangyari? Sa iyong mga pawis ay nakain. Dati si Eva at Adan ay mga diretsyong tao kasi umaabot lang ng bukas. Hindi sila nagtatrabaho.
Pinatuto ng Diyos lahat ng kailangan nila doon sa Hardin ng Eden. Walang kailangan itanong. Pero nung sila'y nagkasala, sila'y pinalabas. Why? Mahal sila ng Diyos. Hindi papayagan ng Diyos na mabuhay sila na magpakailanman at nasa pagkakasala. Kaya talaga sila pinalabas para ayusin sila doon sa Diyos. Why? Kasi yung bunga ng buhay na walang hanggan nasa nila. Kailangan silang palabasin. Kailangan pag-ibig ng pagkakasala. Rebellion. Now, di ba pagkatapos mo sabi niya, ikaw ay gagawa. Gagawa ka na. Gusto niyo pa yung sumpa gagawa? Na matuto silang gumawa kasi tinuruan sila ng Diyos. Because God is a productive God. Gumawa siya ng 6 na araw. Amen? Yun talaga ang gusto niya. Bigyan niya ng patterns yung mga tao. At ano yung pattern? Gusto mo maging productive ng Wednesday. Basta trabaho pag day mo. Karating araw na hindi ka pa nakakaalis sa email. Ay, nagkakaintindihan ka mo po din. Ano kami ng trabaho? Pero, ang Monday man, at Sabado, pantay sa Diyos. Pantay sa Diyos. Kayo gusto niyo magpahinga? Ako din gusto niyo magpahinga. Kasi I'm a working pastor. I work at night. Kasi linis ako sa araw. Ay, kung sa linggo talaga nagpahinga ako. Medyo napagod talaga yung katawan na. Ang ginagawa na lang namin ngayon, so party muna sa PNP. Yun. Evening and morning. Ang gusto ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapahinga para effective tayo pagdating ng namin. Kaya ginawa niyo sa akin para magpahinga. Kaya lang, marami tayo ginagawa. Busy tayo kumita ng pera. Busy sa negosyo. Busy sa trabaho. Sa games. Games. Mandi ang kasabi na ito yan. Oh, itaw niya. Oh. Kaalaga. Ano ginagawa? Sabi ng Panginoon, kailangan mong bumitaw. Tingnan, may babalikan ako. Tingnan niyo to. Doon tayo dito sa Exodus 20:12. Ang sabi niya, sa ikapitong araw ay magpapahinga ka, ikaw yun. Upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga. At dahil lang, ganyan century, hindi rin paggamit ng asno. Hindi ba gumagamit ng baka sa probinsya? Pero dito, ibang trabaho natin. Pumapasok ka sa opisina, kung nagre-negosyo ka. Pero alam nyo, yung tingnan. Para pati mga empleyado mo nagpapahinga din. Alam nyo, hindi kalooban ng Diyos. Pag Sunday, nagpapahinga ka bukas sa negosyo. Kasi mga tao, hindi sila nagpapahinga. Para ikaw nagpapahinga. Sabi niya, para ask mo sa pagpapahinga. Sa totoo lang, nadudoon mo, lalong pagpapala ng Diyos. Kami, nag-message kami ng barbecue. Sabado malakas. Linggo malakas. Maraming tao dyan. No? Pero sarap. Why Sabado, marami kaming nang gawain. So simula bukas pa kami. Pero pagdating ng linggo, kahit anong mangyari, may kumakatok sa bahay namin. Hindi rin kami tignan, hindi. Kasi araw ng linggo. Kailangan namin magpahinga. Why? All-knowing pa tayo. Hindi tayo all-knowing. Ang all-knowing lang ang Diyos. Eternal ba tayo? Hindi. Hindi tayo immortal. Mamamatay tayo. Sa kanin. Pero sabi na gusto namin mo. Amen? Amen. Sino yung Lunes hanggang Sabado na dahil ba? Pakinig ko, dinadamay. Lagi, labada everyday, labada all the way. Wala kang pahinga, isang araw dito. Hindi mo makikita yung provision ng Lord. Hindi mo makikita na maganda pala ang buhay. Sabi niya, God created everything beautiful in His life. Hindi mo makikita, why? Kasi, mali yung pattern ng buhay niya. Hindi naka-pattern sa kanya. God did not rest kasi napagod siya. Hindi napapagod ang Diyos. Hindi nga siya natutulog. Hindi umiidli. Sabi ng Psalms 121. Hindi natutulog. Tayo natutulog. Hindi umiidli. Tayo umiidli. Hindi napapagod ang Diyos. He created a pattern for you and me. Kung ko ay para sa kaluluwa natin, kailangan natin magpahinga. Amen? Pilipos mo. Kailangan mo tumigil. Kailangan itawag mo yung mga ginagawa mo. Ginawa mo doon sa Diyos. Ang sabi ng Diyos ay ito, evening and morning. Simulan mo yung linggo na gaya ng Diyos para maging productive yung buhay natin at maging daanan na natin sa mga mahal mo sa buhay sa loob ng bahay.
Pansinin niyo to, tingnan niyo yung diferensya. Pag sinunod mo ang Diyos, kasi pag may palpak tayong mga pamamaraan, ilan tayo nabubuhay? Puro tayo nasusunod. Hindi ba tayo nagkasawa? Pag mga pumapalpak, sabi mo next, sige, ano na lang, ulit ako ulit. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, ibigay mo yung maligaya sa akin. Na siya naman masunod sa akin. Tapos pagbigyan mo siya, give him this opportunity. Para ayusin mo naman yung bagay na hindi natin maayos. Hindi natin kaya magpahinga on our own. Pero siya kaya. Kaya lang gawin sa atin. Why? He is God. He is good. Ang sabi niya, magpapahinga raw tayo maging nasa loob ng ating bahay. Tignan niyo itong Hebrews. Hebrews is all the New Testament. Old Testament pa lang tinuturo ng Diyos. Genesis pa lang tinuturo ng Diyos. Kailangan magpahinga. Kailangan magpahinga. Sabi po dito sa baba, sabi ng Tagalog, verse 9, may natitira parang isang pamamahingang sabat tungkol sa bayan ng Diyos. Then, sapagkat na pumasok sa kanyang kapahingaan, ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga gawa, hindi dahil siya napagod, hindi gumawa ng pagod para sa atin. At sabi niya, ikaw tao, kailangan mo magpahinga. You rest in the Lord. Amen? Amen. You rest in the Lord. Marami ka mag-iisip. Halos na kayo. Nagano ng kalooban ng Diyos sa akin. Hallelujah. Basahin po natin ito. Exodus 33, 14-15. Ganyan po yung 14 muna Tagalog at ganyan sinabi at nasa bulan. Kanyang sinabi ako isa sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Sabi po ng 15, pakibasa yung Tagalog. At sinabi niya, Sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay isa sa akin, ay huwag mo na kami masasayang. praise the Lord. At kanya sinabi, ako'y sasayo, my presence shall go with me and I will give you this. Mga kapatid, nasa ng presence of the Lord? Sa gawain niya. Amen? Sino nagbibigay ng pahinga? Ang Diyos. Kahit dito kayo maghapon, ito pa rin bahay namin. Ito kami nagagawa sa sala. Kahit dito kayo maghapon, pag walang presensya ng Diyos, di kayo nakakapagay. That's why we do praising. That's why we do worship. Kasi mangyayari, ano tawag dito? Hindi ito pagkakatipon ng mga banal ng Diyos. Magiging isang organisasyon. Tao lang na nagkakatipon. Walang Diyos. Have you ever attended a church service? May parang hindi ka nagpahinga. Napagod ka lang bumiyahe. Napagod ka bumiyahe mo sa church. Tapos pag uwi mo, pagod ka pa rin. Wala talaga naranasan, wala talagang pahinga. Ay, kailangan may presence of the Lord. Mga kapatid, tingin mo na kayo sa akin, pagtsagaan niyo ako. Kailangan may presence of the Lord. That's why sa service ng Diyos, pag Sabat, anong ginagawa? Ay, anong ginagawa? Tinatawag ang presensya ng Diyos. Amen? Eh, sa bago kayo magkakapag haba nila kumanta. Ang tagal na tayo. Kasi po ang Diyos ay tagal. Mandi hanggang Sabado, ano po yung nagagawa na? Eh, alam na Diyos po yung nagagawa natin. Alam niya, bawat isang salita na lumabas sa bibig natin. Alam niya lahat ng dumaan sa isip natin. Amen? Kailangan tayong ayusin mo ng Panginoon para sumama ka sa atin. God is a good God. Hindi ito sumasama sa mga. Kaya tayo kumaawit para lalo makita natin gaano mabuti at Diyos. At kapag makabata tayo, actually, nag-start the service na naganay. Pati pa dumating nga iba, mabot kami mga 9:15, nag-prayer muna. Kaya nag-prayer muna, may humingi ng tawad. Hingi ng tawad yung ginawa na isang libro para yung araw na Sabat makapag tayo. Amen? Amen. Ang Diyos ay Diyos na manggagawa. Tinawag kanyang manggagawa, pero ang Diyos ay balansing Diyos. Gumawa rin siya na isang araw para magpahinga tayo lahat. Amen? Amen. Kaya pasalamat ako si Brad James, dati linggo yan. Ano rin yan? Tawag doon, nilalagarin din ng linggo, trabaho din. Pero nakita niya kailangan magpahinga. Ito pala yung magandang paraan na paghahanap. Dati nag-ano yan, tuloy. May pasyente rin to eh. May mga dati may pasyente dito. Walang pahinga. Wala. Why? Mga kapatid, tanggapin na natin yung truth. Dito pa, truth ko. Hindi mo maubos lahat ng gawain mo. Hindi mo siya maubos. Bawat araw may gawain. Take time. So
sundan natin yung pattern ng Diyos. Kailangan natin magpahinga. Amen? Kaya nga sabi niya, rest if you must, but do not quit. Para hindi ka mag-quit, you need the rest. Ang sabi dito, with my presence, sa presensya ng Diyos doon, pinapahinga. Papahinga ako! Ano? Papahinga mo na ako, hindi mo lang gagawa. Wala na eh. Papunta-papunta yung mata mo. Tulog na lahat ang kasama sa bahay, kasi ka pa rin. No. Hindi ka makapagpahinga yan. Ipapakita ko sa inyo. Una sabi niya lang pala, kung hindi lang sasama ang Diyos, huwag mo na kami pasampahin. Ibig sabihin, sa gawain ng Diyos, napakalaga tawagin natin ang presensya ng Diyos. Amen? Napakalaga. Napakalaga. Kasi kalooban ng Diyos, magpahinga tayo. So, paano pag pumasok ako, lumabas ako, ganun pa rin. Hindi ang Diyos ang may problema, ikaw. Kasi ikaw mismo, hindi absolute sa iyo na gusto mo magpahinga. Bakit? Hindi bibigay sa iyo sa pahinga. Kung sabi ng Biblia, James 1:17, lahat ng mabuti at sakdal na bagay dahil sa itaas ni mababa sa looban ng Diyos. Bakit ipagkakaisa yung Diyos? Hindi nga niya ipinagkaito ka ng buti na anak. Yung precious. Pinaka-precious sa iyo. Paano ipagkakaito sa iyo, guys? You won't do that. Magpapahingin ka niya. Kaya na, ikaw mismo, ay magpahinga. Kailangan alam mo yun, makipag-ayos ka muna sa Diyos, makipagkasundo ka. Panginoon, kailangan ko pala tayo magpahinga. Kailangan. Amen? Nagpapahinga na ba kayo? Wala, matutulog ka! Sabi ko na, magpahinga! Walang pipigit! Walang pipigit. Mamaya na kayo magsutulog din sa bahay. Praise the Lord! Pag-aralan natin. Ito, napaka-common na salita ng Diyos, pero may matutunan po tayo. Basahin natin Matthew 11. Pwede i-read mo na. Yung pong Tagalog, yung pong English, basahin po niyo. Come unto me. Verse 29, take my yoke. Gusto ba natin to? Find rest unto your souls. Pag matutulog ka sa gabi, magpapahinga yung katawan lupa. Pero ang pangako ng Diyos, yung kaluluwa mo ikaw ang magpapahinga. Amen? Alinaw naman, di ba? Hindi naman magulo. At sabi niya, you shall find rest upon you. Pinakilala ko sa Panginoon, doon ko talaga naintindihan yung Panginoon. Doon ko lang siya naintindihan. Bata pa lang ako, may suicidal spirit niya ako because sobrang dami ng iisip, sobrang dami ng problema. Parang dapat ako sa isang, may kasunod na naman. Paglipat ng araw, may bago ka na namang problema. Sumasama yung problema sa lipat ng araw, hindi siya naubos. Pero sabi ng Diyos sa ito, in the world you shall have tribulation. Sinabi na ng Diyos, 2,000 years na dito. Sa ibabang na lupa, magkakaroon ka. Kaya namin panggalin niyo yan sa sistema mo. Walang exempted. Mabait naman po ako, matulungin naman ako, sorry, hindi ka exempted. Nananalangin naman po ako, sorry, hindi ka exempted. Sabi niya, you shall have, you, lahat. You shall have tribulation in the world. Pero sabi niya, cheer up. Sabi sa katabi mo, cheer up. Cheer up, laksan mo loob mo. Sabi sa katabi mo, laksan mo loob mo. Laksan mo loob mo. For He has overcome. Sabi ko nga, pag nasa company ka ng Panginoon, you will be an overcomer. Makakapagpahinga ka pa. Overcomer ka na, makakapagpahinga ka. Inipupulin yung buhay mo, nagkatrabaho ka na, nagne-negosyo, naglalaro, nag-aaral. At pagkatapos, makikita na lang kayo ng Diyos isang araw. Naubos na kaya. Sino maghahambog sa araw ng Diyos? Hindi lahat na natulog kagabi, kasama natin, sabay natin natin na kumain. Ngayon may namatay. Nag-state ako ng fact. Ngayon may namatay kasi sa tatlong pinapanganak, dalawa namamatay. Kada segundo, sa buong sanlibutan. May namatay. I don't know where? May namatay. May buhay pa tayo, amen? Buhay pa tayo, sabi lang ng Diyos, magpahinga ka! Magpahinga ka! Magpahinga tayo. Alam niyo ba kung bakit isa patuloy yung mga desisyon natin sa buhay? Magulo? Kasi hindi tayo nagpapahinga. Kasi hindi natin nasundan yung power ng Diyos. Sabi niya rito, anong gagawin?
nga una, come unto me. Paano tayo lalapit sa Diyos? Punta ka sa bahay niya. Naroon ng Diyos. Amen? Punta tayo sa bahay. Napakaliwanag, hindi magulo salita ng Diyos. Sabi niya, on the Sabbath day, you shall take rest. Nasa ng Diyos, nasa bahay niya on Sabbath day. Sa araw ng linggo. Amen? Araw ng linggo. Araw ng linggo. Ngayon, sabi niya dito, come unto me, all ye that labor. Kailan naman tayo may ginagawa? Tama? Tayo may ginagawa, kahit na batang mali. Si Ruth namin. Asa ba si Ruth? Ba't ka na dyan? Pasok ka rito, mag-isa ka dyan, ligay ko. Sobrang dami namin, di ba? Kalala ko sa lala. Ano mo pag may nakawala? Oo. Si Ruth, nagawa sa namin yan kasi abot niya na yung lababo. At hindi niya abot. Ibig sabihin, kahit bata may ginagawa, kailangan magpahinga sila. Kaya yung mga bata, hindi dapat, hallelujah, hindi dapat iniiwan sa bahay. Hayaan mo sila magpahinga sa bahay. Amen. Yung mga anak ko na, hindi maingay po yung anak ko. Alam niyo ba, maintindihan ang picture kung maingay ang anak. At hindi niya maintindihan, ikaw nagpapahinga sa Diyos, yung anak mo na sa bahay nila. So araw-harap yan sa Diyos. Alam niyo ba yung mga bata? Pwede mo siyang ipagtrabaho. Pag-aralin mo, pwede niya makuha yung gusto niya, yung pangarap niya. Pero sa araw-harap yan sa Diyos. Pwede siya maging successful sa buhay niya ito. Pero sa araw-harap yan sa Diyos. Pag hindi mo siya pinagpahinga sa presensya ng Diyos, isang araw, magsisisi siya. Magandang siya. Amen. Eh paano yung mga may edad na bago nakakilala sa Panginoon? Umahabol na lang. At least umabol pa. Amen. Ito rin po yung pa. Dahil marami may edad. Hindi naman malayo yung Loyola. Totoo? Oo! Kita mo na Loyola. Ikaw hindi pa medyo... Pero ano ba yung ano ng buhay natin? Baka ka namamatay. Teenager ka namamatay. Eh? Eh, nasabi na yung may edad? Kita na yung Loyola, yes. Sabi ng Lord, yes. Yes. Amen. Pahinga tayo. Paano? Lapit sa Diyos. Pagkatapos ano daw? Kunin mo raw yung kanyang pamatok. Alam niyo ba yung pamatok? Sinakita na ng baka. Kalabaw. Sino naman pa kayo nakita ng baka? Lagi naka-online. Baka kalabaw. Baka kalabaw. Baka kalabaw. Alam niyo yung baka? Wow. Kalabaw, kalabaw. Ewa? Nakita ka na? Di ba yung dito sa Pilipinas, meron yung ganun? Yung pamatok. Yun yung pamatok. Alam niyo ba kung bakit may ganun? Para yung kalabaw o yung baka, hindi mo humiwalay doon sa kanya. Hindi nag-aalaga sa kanya para hindi sila maghiwalay. Yun yung purpose ng Diyos. Para ikaw ng Diyos, hindi kayo maghiwalay. Yun yung pamatok na sinasabi. Why? Kasi sa presensya naman ng Diyos, nandun po yung kamay natin. Pag walang Diyos, walang presensya. Pero pag tinanggap mo raw yung kanyang pamatok, sasama siya sa'yo. Hindi kayo maghiwalay. Mangyayari makakapagpahinga. Yung katawan lupa mo, matulong ka lupa. Kasi sabi niya, for my yoke is easy. Hindi mabigat. Nagaya na sa itsura ng kalabaw. Nanabawawa yung kalabaw, ang laki-laki ng kaway sa batok niya, di ba? Hindi ko ganun yung pamatok ng Diyos. Ang sabi niya ko, take my yoke. Kailangan yung Diyos. May instruction ng Panginoon, lapit tayo sa Kanya. Hindi ka pa sa makapagpahinga pag di ka lumapit sa Diyos. Hindi makapagpahinga pag-away tayo sa Diyos. Isa lang pwede masunod. Siguro hindi tayo. Amen? Siya dapat masunod. Amen? Amen? Dapat siya masunod. Kahit mga nanay man, ako po, wala po akong pahinga sa bahay. Oh, kakakain lang ng almusal, iisipin ko na kung kakainin ng tanghalian. Amen? Kahit may pera ka, magulong-gulong utak mo, anong ipapamalengke ko eh. Pamahalan sa palengke. Hindi pamurahan, pamahalan. Hindi mo alam, ang gagawin mo sa budget mo. Eh, isang ano, kasi sabi ng Diyos, kaya dito kasi mahal tayo ng Diyos. Wala sino mas ay bawal na gumawa ng iglesia nito. Hindi mahal ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos, sabi sa mga tayo. May natutunan po ba tayo? Ina naman, may natutunan po ba tayo? Nasabi po dyan, ito sa 418, ito yung isa sabi-sabi sa pa nag-share, yung hindi makatulog. Yung hindi makatulog, ito yan. Ang sabi niya dyan,
Hear me when I call, O God, of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Nung ako'y nasa kagipitan. Sino man nasa problema, nasa kagipitan, nakakapagod. Amen? Wala magsasabi sa akin na ang sarap mo sa kagipitan. Nakakapagpahinga po talaga kami. Walang ganun. Abnormal yun. Pag sinabi kagipitan, yung distress, stressful moment, pagod yan. Pagod ang ibig sabihin yan. Pero sabi niya, I call unto you. Amen? Eh, ang sabi ng Biblia, maliwanag na tayo magkakapit. Sabi ko, ano gagawin? Tawag sa Diyos. Lapit sa Diyos. Kasi, anong gagawin niya? Yung mga problema na parang ayaw kang patulogin. Andun na, oh. Kaya pa ako hihiga. Ay, gayon din matutulog. Hindi siya basta matutulog. Sa kapayapaan, pahihigain siya na. Napakasarap pahiga. Kahit balik pa yan. Alam niyo ba, sa katotohanan, pag ikaw masipag magtrabaho, makakapili ka ng lahat ng klase ng kama na gusto mo. Why? Sabi ng Diyos, ang kamay na masipag, ginawa. Ang Diyos nagsabi, kahit yung ka pa. Kahit wala kang Diyos, basta masipag ka. At then, you see, yayaman ka. Pag masipag ka, kung huwag masipag to ha, oo. Gano'n papay nga, puro trabaho lang. Pero, hindi ina-assure ng Diyos makakapagpahinga ka sa kama na kasi yung pahinga, hindi mo lang. Amen? Libre siya, ibinibigay ng Diyos. Libre. Walang mo. Hindi pinababayaran ng Diyos. Sabi niya lang, halika na, klap ka sa akin. Ibigyan ka ng payapa. Yung mga insomnia, alam niyo ba? Naniniwala ako sa insomnia. Pero hindi ako naniniwala na kayo na maalis. Nasa distressful moment kayo, pero may evil spirit na lang sa katawan ninyo, kailangan niyo paalis. How? Tawagin yung presensya ng Diyos kasi hindi sila pwede magsama sa isang katawan. Amen? Amen. Kaya pag hindi makatulog, ikaw here. Psalms 4 verse 1. Tawag sa Diyos. Amen! Amen. You hear me when I call. Nakikinig ang Diyos. You hear me when I call. Pagkatapos makakayapain ka niya sa pag. Bakit kailangan na tulog? Dahil tayo ng sleep therapy. Meron ako ng kliyente, ang ano nila eh. Sleep, pangalan ng account na yun. Basta marami ko po sa US, diba no? Why? Hindi ko alam. Nung nagbabasa na ako, ba't parang hindi ka natutulog ng tama? O hindi ka natutulog ng tama? Sabi ko, 14 years na ako ganito yung buhay ko. Ang nasa akin na lang ganito, awa talaga na. Kasi, ito lang pa ako kaya. Why? Kasi pamilya ko eh. Why? Kasi nangyabis na. Pag may presence of the Lord, yung natural, na-overcome na supernatural. Tama ba? Tama po ba? Yung natural na-overcome na supernatural. Kasi sa hierarchy, hindi mas mataas ang natural. Mas mataas yung supernatural. Hindi nasa spirit realm. Hindi lang yung nasa natural realm. Bakit? Yung nasa natural realm, meron pong panahon ng pagsisimula at panahon ng pagtatapos. Pero yung spiritual realm, wala na simula. At wala na tapos. Doon talaga tayo. Yun yung tayo. Wala po tayong katapusan. Pinasa loob natin na hindi po katawan natin. Kaya ano kailangan gawin? Kung kalagi sa mind, pag mo tingnan yung natural, palalahin mo. Pero pag hindi mo na kaya, ibawa yung katulad ng kalagayan ko, hindi naman pwede matulog ko pa, ng tanaw. Kasi dyan yung pas mo, no? Hindi si Aya lagi nawawala. Katawag namin dito, naliligo kapag meeting. Naliligo po sumasag. Hindi naman pwede. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Diyos, kailangan natin lumapit, tumawag sa Kanya. Amen? Para makasupot tayo na kapahinga sa ating Kanya. At pagkatapos, magkaroon tayo ng masarap na tulog. Amen! Amen. Ulitin ko, masipag na kamay, nakakabili ng masarap na tulugan, yung hindi sila nakakabili ng masarap na tanging sa presensya lang natin. Amen! Amen. Palapakan mo natin sa Panginoon. Hallelujah. Pagkatatahan mo ako mag-isa sa katibasayan. Psalm 16. Yung Psalms kasi maraming tungkol sa pagpapahinga sa Diyos. Basahin natin ito 16:8. Basahin niyo po yung Tagalog sa taas. Aking nilagay at simulan. Aking nilagay ng Panginoon Sapagkat siya'y hindi ako makikita. verse 9. Kaya? Kaya ang aking puso ay masaya, at ang aking kaluwalhatian ay kapagala. Sa akin namang katawan ay kakahagusay. Praise the Lord.
also shall. Kanina, ang nagpapahinga ay yung ating soul. You shall find rest upon your soul. Sabi ng atin. Ito naman, literal, katawan, magpapahinga. Hindi ka na basta matutulog. At ikaw ay aasa makakapagpahinga yung katawan mo pa mo. Sabi talaga Diyos magpapahinga. Kasi sabi niya, my flesh also shall rest in hope. Paano nakakapagpahinga yung katawan? Kapag nilalagay mo ang Diyos sa harapan mo. Amen. Amen. Yung trabaho, negosyo, pamilya. Minsan mali-mali kasi nakahirap yung ginagawa natin. O ano maisip natin? Love life. Masakit ako mataas, love life. O pagdating sa relasyon sa Diyos, pag pwede lang. Pag pwede isingit lang. Hindi. Kailangan natin sugal yung bayan ng Diyos. Kasi yun ang pinakamabuti para sa iyo. Amen? Amen. Sabi niya, magpapahinga yung katawan mo. Paano? Ilagay mo ang Diyos. Mga magulang na lang din tuturuan niyo po mga anak ko lagi tumawag sa Diyos. Kasi tayo, hindi naman tayo habang buhay mabuhay. Madalas, naiiwan mga ako ng mga magulang. Napakasaldam naman ang una yung bata bago. Kaya yung mga bata, napakainam na, turuan natin sila na pwedeng lumapit sa Diyos. Amen? Maganda, tinuturuan natin ang ABC. 1, 2, 3. Pero turuan din natin sila tungkol sa Panginoon. Yung kaalaman ng tao, nilipas. Pero yung pagkakalala sa Diyos, hindi. Why? It is an eternal thing na maa-adapt naman ng kaluluwa. Hindi po umiiwala yun. Hindi po umiiwala yun. Yung knowledge sa tao, pag bumalik na siya sa alam mo, wala na. Wala na pakinabang. Tama ba? Wala na siyang pakinabang. Pero yung pagkakalala niya sa Diyos, dadali siya dun sa kalaan ng Diyos. Amen? Amen. Sabi niya dito, kaya't ang aking puso ay masaya. Amen! Ang aking puso ay masaya at ang aking kalwalatian ay nagagalak at ang aking namang katawan ay tatahang tiwasay. Makakapagpahinga yung katawan natin. Malagi tayong tumawag sa Panginoon. Lagay natin yung Diyos sa harapan natin. May mga kalagayan po tayo, lalo ng tayo breadwinner, problema sa bahay. Problema ng nanay at tatay, minsan hindi problema ng anak, hindi totoo yan. Palagi tayo epekto sa bata ang problema ng magulang. Amen? Kaya huwag niyo silang eat sa pera. Isama niyo sila paglapit sa Diyos. Dapat alam nila kung anong dapat ginagawa. Pag may problema ang magulang. Amen? Kasi parte sila ng pamilya. Ilapit niyo rin sila sa Panginoon. Huwag tayo lang mag-usap, tayo magulang. Kaya mo sila maglaro. Kaya lang kung nag-uusap, hindi, isama ninyo. Isama po ninyo. Dapat aware sila na ang solusyon, habang lumalaki sila, sa lahat ng problema ay maglapit sa Diyos. Why? He's an all-knowing God. Alam niya lahat. Hindi pa dumating ang problema, alam niya na solusyon. He's an all-powerful God, omnipotent God. Meron bang posible sa Diyos? Jeremiah 32:7. Ganun po pala sa God. I am the Lord of all. Is there anything too hard for me? Amen? Amen. Depende sa iyo. Sabi ng Diyos, mangyari sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ayon sa iyo. Hindi nakadepende sa Diyos. Kasi kung Diyos lang, bigyan niya sa iyo lahat. Lahat na mabuti, bibigyan niya sa iyo. Kasi totoo mabuti ang Ama. Napakabuti. Pagkalain mo namin din. Now, we hear God's Romans 3:17. And they come to hear the word and the word of the Lord. Ang pakikinig, ang pananampalataya galing sa pakikinig sa Diyos. That's why we do this. Nagpapahinga pero nakikinig na salita ng Diyos. Yes. Why? Kasi bago kayo tumating dito, lahat tayo may problema. Amen? Wala yata. Nakarinig pa kayo nagtestimony dito na hindi problema ang ano? Hindi sinusyon na lang ng Panginoon. Pero may problema. Yes. Lahat tayo may problema. Iba-iba lang. Sa katawan, sa bulsa, sa pamilya, sa pag-aaral. Iba-iba ng itsura pero problema pa. Hear God's word kasi may instruction from the Lord. Kung anong gagawin natin. Para hindi tayo pinaboksin ng mga problema. Amen? Hanggang sa hindi ka na makatulog. Hindi ka na makapag-desisyon ng tama. Hanggang sa ayaw mo nalang isipin. Hindi naman pwedeng ganun. Lapit sa Diyos. Pagpapahigit yung katawan mo, pagpapahigit yung kapatuluan. The Lord promise. Sino man lumalapit sa akin, hindi ko ipapag.
ko, numbers. Sabi niya, ang Diyos ang bigay ng tao magulong sa Diyos. Ang tao, nakapako yung mga ako, nagkakamali, nagkukulang, nakalimot. Ang Diyos ay, pag sinabi niya, hindi ako nagkakalit. Amen! Amen! Praise the Lord. Magpapahinga daw yung ating mga katawan. O ito, isa sa pinakamagandang verse ng Psalms. Psalms 23. Sundan po ninyo sa screen. Sabi dyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. Itong restore, it restore ay rest. Sabi po ng Psalm, sabi po ng Hebrews, I think 16:9, ang pag-asa ay sinipete ng kaluluwa. Alam niyo yung sinipete? Malalim. Anchor. Alam niyo anchor? Alam niyo yung barko? Di ba yung barko, pinapatigil siya ng isang anchor. Pag binagsak yung anchor, di na siya gagalaw. Doon lang siya. Yung kaluluwa mo kasi natin, pag restless tayo, wala tayong pag-asa. Kung saan tayo tumupunta. Kung saan tayo lumalapit. Nag-asalisan, ayaw mo na makapag-usan. Ayaw mo lang tumalaw. Masabi lang ang Diyos ko, magpahinga sa Kanya. Kaya nagpahinga po tayo sa Panginoon. Tingnan niyo ito Una, ipapanauli niyo yung ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa yung decision making ng ating sarili. Napasin niyo ba kapag marami tayong ginagawa, napuspos tayo, na-overwhelm tayo sa problema, hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Totoo yan, di ba? Oo. Iinom ko na lang po. Meron dito naman babae siya, tanggera. Ang ganda kakilala sa mga sabi niya, yung limit niya, yung tolerance niya, pang lalaki. Kaya hindi raw siya pa sa nakapag-malap na lalaki sa kanya niya. Tulog na siya, gising pa rin, yung tolerance na kanya. Pero makalala siya sa Panginoon. Hindi siya nila. Sabi niya, wala palang kapahinga natin. Sumasakit tayo katawan mo, sumasakit tayo ulo. Di ba yung ginagawa natin? May problema ka katulad, nagamo pala isa pang problema. Ayan. Sabi ng Diyos, kailangan lang ay ipanauli yung kaluluwa natin. Paano? The Lord is my shepherd. Tingnan mo siya sa harapan mo. Bilang tagapag-alaga ng iyong kaluluwa. Pag tininalagi siya Diyos na nakaupo sa kanyang luklukan, wala siya ibang ginagawa, wala tayong relasyon sa kanya, mahirap talaga mabuhay. O-overwhelm ka sa dami ng obligasyon mo sa buhay. Ako, aminin ko, bisa na-overwhelm ako. Ito mensahe ito para sa akin dito. Kailangan ko magpahinga. Kailangan magpahinga. Mga minamahal, kailangan magpahinga. Para magpanauli yung ating maging tama po yung mga desisyon na pinipilot po natin. Kasi yung kaluluwa, siya yung nagdedesisyon para sa kanyang sarili. Kaya nasabi ng Diyos, hahatulan ang kaluluwa. Hindi ang katawan, hindi ang spirito. Ang kaluluwa, why? Siya ang nanginili. Siya pipili. Therefore, siya yung hahatulan ng Diyos. Nasabi ng Diyos, ipapanaulin mo. Yung kausayan ng kaluluwa mo, ipapanumbalik ko, ibabalik niya. Paano? Tawagin mo muna siya. Panginoon, ikaw ang aking pastor. Ano niyo ba sa pastoral? John 10:9. Sabi niya, ako ang pinto. I am the door. Sabi ni Jesus. Sino man pumasok sa pintong ito, papasok sa isang pastulan, maliligtas siya. Sa pastulan, ano totoo na mga lupa. Kambing wala. Sa labas yung kambing. Kasi hindi siya papasok tungkol sa pinto na walang bakong si Jesus. Why? Rebel sa mga kambing. Ayaw nila ng tulong. Kaya ko to. Matalino ako, magaling ako, mahusay ako, praktisado ako. Isang araw, overwhelm siya sa buhay. Hindi yun ang tamang paraan pamumuhay. Lalo na pag tayo po ay mga pamilyado, ay lagi mayroong epekto sa desisyon natin yung mga nasa loob na bahay natin. Amen? Amen. Hindi ka pwede mag-desisyon na hindi sila maapektuhan, ako lang dito o yan. Lagi may epekto. Sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, lagi. Kailangan lang ay tawagin mo siya, Panginoon, na yung pastor. Ang pastor po nagpapakain sa tupa. Alam niyo ba na medyo may kamangmangan kasi ang tupa? Ganun ang pakain tupa, lagi nahulog. Kasi nga wala siyang ganong wisdom. Wala siyang ganong wisdom. Kailangan niya ng pastor. Yung pastor talaga tinalaga sa tupa. Tingnan niyo Biblia. Mula simula hanggang matapos tupa ang binabanggit. Kasi siya nga yung pastor. Kasi siya yung pastor. Ay kailangan ng tupa na walang alam. Right now,
daw, inaano ko yung wisdom ng Lord. Sabi niya, gusto mo ba akong maging pastor? Kailangan tingnan mo muna yung sarili mo, hindi mas marunong sa Diyos. Amen? Pag ito ba, mas magaling pa sa pastor, hindi yan matuturuan, hindi yan masasaway. Hindi siya matuturuan ng pastor. Right? Mas marunong tayo pa. Kailangan magkasundo muna kayo na si Jesus ang pastor, ikaw hindi. At yung pa, susunod ka na sa pastor. Ang pastor magpapakain, magpapainom, magpapagaling. Maglalagay ng bandage, maglalagay mo na mismo sa tupa para hindi ko tumuwi. Para ano? Para, balik ko kami. You make it me to lie down in your pastures. Pag si Jesus ang iyong Panginoon at ang iyong pastor, makakapagpahinga ka. Sino makaka-amen dito? Wala mag-amen. Sino makaka-amen dito? Pag si Jesus ang Panginoon mo at ang iyong pastor, makakapagpahinga ka. Amen. Ako tataya ko buhay ulit. Nang si Jesus tinanggap ko bilang Panginoon. Hindi lang ako nakapagpahinga sa buhay. Doon ko naintindihan, maganda pa lang mabuhay. Sarap pa lang mabuhay. Nakakapagod, yes, kami gawain. Pero pwede papahinga ako sa Diyos. Grabe. Yung mga bagay na go-overwhelm sa akin, kayang pitigin in split second. Tawag lang sa kanya, Panginoon, tulungan mo. Huwag ka makatag-away sa Diyos. Umamin ka lang na kailangan mo siya. Amen? Amen. Umamin ka lang na kailangan mo siya. Pastor ng iyong buhay. Marami na po tayo matapos. Hallelujah. Jeremiah 31:25, basahin yung Tagalog sa baba. Handa simulan sapagkat yung ano dyan, hindi yan pagod ha. Pagod. Adjective siya. Sabi niya, weary soul. Pagod. Pagod na ba? Ay, ako nakasal kamay. Pagod ka. Hindi kayo pagod. Sino pagod? Tataas kamay. Pag hindi kayo pagod, hindi kayo magpapahin ng Diyos. Pagod na. Pagod na. Marami nakakapagod sa buhay na. Alam niyo ba ang diferensya ng pagpapahinga sa Diyos? Pag-amin. Pag umamin tayo sa Diyos, sa Kanya lang tayo pagpapagod. Amen? Amen. Sabi niya, sapagkat aking bibigyan kasiyahan ng pagbuto ko, the weary soul. Kasi namin mo, Panginoon, pagod na ko ako. Problema ko, katawan ko, pamilya ko, trabaho ko, negosyo ko, mga anak ko nag-aaral. Kawali ko. Ang sabi ng Diyos, pagpapahinga mo. Kilala ka ng Diyos. Mas kilala ka pa ng Diyos kaysa kilala mo sarili mo. Kaysa kilala ka ng asawa mo. Kaysa kilala ka ng anak mo. Amen? Mas kilala ka ng Diyos. Why? Siya buka sa'yo. Siya gumawa sa'yo. Mas kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos paano tayo magpapahinga. Sarap magpahinga. Sarap magpahinga. Do not quit. Sabi niya yun, magpahinga. Amen? Magpahinga. Ito siguro start of your journey. Ang sabi ng Diyos, start of your journey, magpahinga ka muna sa pag na-overwhelm ka ng mga bagay. Come to me. Now I'll give you rest. Lahat na mapanglaw na tao ay aking pinasasaya. Ang ganda niya, napandaan niya, Jeremiah 31:25. Pagpagod ka, papahingain ka, pagkakalakin ka ng Diyos. Proverbs 1:33. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang-tiwasay, tatahimik na walang takot sa kasamaan. Pag po tayo nakapagpahinga sa Panginoon, why? Sapagkat kinikilala natin sa Diyos, ano man ang meron sa future natin, hindi tayo matatakot. Kahit negosyo na parang, kung sa bahay mo negosyo, nagpas lang. Iniisip mo pati sa'yo, sasama. Tumiwala ka sa Panginoon. Kapapanatagin niya yung Panginoon. Amen? Amen. Ang sabi na dito ay, tiwasay. Every good and perfect gift cometh from above. Galing sa Diyos. Titiwasay ka, napakagandang salita. Titiwasay. Sino dito yung pupunta tayo ng provision? Nakita na kayo ng tubig na napakastil. Yung tiwasay lang siya. Ang sarap tingnan. Yung tiwasay lang, kaya pa magiging gano'n ang kaluluwa. Sino may gustong gano'n? Ako gusto kong gano'n. Ayoko na magulo yung kaluluwa ko. Ang dami ko iniisip. Ang dami ko pinagdidesisyonan. Magpahinga sa Panginoon. Di ba, Nanay Pioli? Kailangan magpahinga sa Panginoon. Sabi niya, kung tayo po ay makikinig sa Diyos, tayo po ay titiwasay, isi-secure niya yung future natin. After all, I know the God's directing the word to say the word. Alam ko
pag-iisip na inisip ko para sa iyo. Pag-iisip para sa, kapayapaan at hindi kasamaan na mo ka ng pag-asa. Hanggang huling hinga. Hanggang huling ganyan. Hanggang huling hininga. Bibigyan ka ng kapayapaan. Pag-asa. Amen? Amen. Sabi ng Diyos sa iyo at sa akin, na, lapit ka sa akin. O, tayo na. Bakit po natin ito? Spinan mo ang kapal sa kalakad.